Kahangahangang siksiyawran. Hindi inaasahang nakuha ang mga kayamanan ng sinaunang Diyos ng mga immortal, ang Kunlun Zuay. Ngunit siya ay hinahabol ng Xuanchen Shengzong. Ang guro at estudyante ay parehong malubhang nasugatan. Napilitang tumakas patungo sa ipinagbabawal na lugar sang tiyan niya. Dalhin ang Zuay. Mabuhay ng maayos. Xuanchen Laogao. Zuay. Ngayon ay tiyak na magiging akin ang banal na sekta. Lane. You. Ruaner, tumakbo ka na. Guro. Habang buhay, kailangan kong makita ang tao. Dapat makita ang bangkay. Dapat makita ang pintuan. Kung ako siksiyawran at may susunod na buhay, tiyak na paparusahan ko kayong lahat, dugo sa dugo. Saan ito? Hindi ba tumalon ako sa Yanshan Cliff? Ito ay hindi ang aking katawan. Ganun pala. Nabuhay akong muli sa silong ng silangang datuin. Sa katawan ng isang walang silbi na tao na may parehong pangalan ko mula sa pamilyang Xiao. Xiao Li, Xiao Hu. Hindi ko pa nababayaran ang mga kaaway ko sa nakaraan. Ngayon, may dagdag na utang na ako sa buhay na ito. Heheyo. Yo. Heheyo. Ang basura na ito ay hindi pa namatay. Mukhang matibay pa ang buhay. Sabi ng pinuno, kung humihina pa siya, ay dapat ulit siyang putulin ng binti, para hindi na siya mangahas na labanan si Ginoong Hu. Bakit gising ka na pero tahimik? Matagal ka ng basura. Natuto ka na ring magpanggap na matigas. Hehe, mga basura na walang hiya. Patawarin ka na ng batang tigre sa iyong buhay. Muli mo akong tignan ng ganyang mata. Ay. Ako siksiyawran. Paano mo kami kayang hamakin, mga insekto? Naghihintay sa akin ang guro. Babalik ako sa rurok ng tagumpay, unti-unti. Bubuhos ng dugo sa Xuanchen Shengzong. Xiao Li, Xiao Hu. Lahat ng utang ko, isa-isa kong kukunin. Kanina, 2 alipin ang naitapon. Dahil sa pirasong jade na ibinigay ng guro. Bakit ito lang nag-activate kapag malapit ng mamatay? Ang puso ng pagsasanay sa nakaraang buhay, kung hindi ka naniniwala, hindi ka makakapagtipon ng kahit isang piraso ng espiritu. Bakit hindi makapagtipon ng espiritu? Ano ba talaga ang gamit ng batong ito? Mababa. Hindi nakapagtataka na hindi makapag-ikot ang espiritu. Talagang pinainom mo ako ng pampalambot ng kalamnan. Sige, Xiao Li, matalino ka. Ang walang silbi ay hindi pa rin namatay. Matibay ang buhay. Saktong-sakto, masakit pa ang kamay ko. Saktong-sakto, masakit pa ang kamay ko. Ngayon, ikaw ang paglalabasan ng init ko. Nasaan na ang galing mo na nagpasakit sa kamay ko? Ikaw na walang silbi. Walang kwentang tao ay walang kwentang tao. Hindi ka kailanman magiging kagalang-galang. Akala ko ba ang galing-galing mo? Ngayon, hindi pa ito parang isang patay na aso. Tingnan natin kung paano ka pa makakahawak ng espada sa hinaharap. Si Runner ay dapat mabuhay. Runner, huwag lumingon. Hindi ako pwedeng mamatay, hindi ko pa naipaghiganti.
Ang malambot na buto ay nagkalat. Nawala na sa bisa ng Jade. Sa wakas ay makakagalaw na. Sapat na ba ang tinapak mo? Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Sumpa, soft muscle powder na naman. Yung liwanag kanina ay galing sa yaman mo. Ibigay mo ito at iwanan kitang buo. Naging pipi ka na. Maniwala ka, pwede kong buksan ang tiyan mo ngayon. At kunin ang yaman. Ako ang emperador ng Kunlun. Ito ang aking paunahing kagamitan, isang Kunlun Ancestor Jade. Nagtataglay ito ng walang hanggan kong pamana. Nasaan ito? Yung tunog kanina. Dahil kinilala ka ng Ancestor Jade bilang iyong amo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pamana. Makakatulong ang Ancestor Jade sa iyo na suriin ang mga kasanayan at mga formasyon. Kahit anong teknik ay magiging napakadali para sa iyo. Maaari ka pang makapagtipon ng dalisay na espiritual na enerhiya. Mapapabilis ng 100 beses ang bilis ng iyong pagsasanay. Maraming salamat po, nakatatanda, sa inyong pagtuturo. Habang lalo kang sumusulong sa iyong lakas. Mas lalalim ang ugnayan mo sa batong minuno. Mabubuksan mo ang lahat ng kapangyarihan nito. Impossible. Ano ba talaga itong kayamanan? Kaya nitong pigilin ang buong lakas ng Menki Jing. Bantayan mo ang maliit na basurang ito. Ilipat siya sa kwartong iyon. Walang sinuman ang papalapit. Nang walang utos ko, hintayin mong mawala ang kayamanang ito. Saka ko ito personal na huhukayin. Buhay pa ako. Ni hindi ko pa naipaghiganti si Master. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Emperador ng Pagsunog ng Langit, pinapalaya ko ang pinagmulan ng Jade ng mga ninuno mula sa tanikala ng pinagmulan. Masira. Nabasag ang unang tanikala. 3 beses na lumawak ang aking mga ugat. Ang aking lakas ay nasa rurok ng body tempering realm. Lakas ng tuktok ng pag-asa. 10 beses na mas malakas kaysa dati. Xiao Li, ngayon ay pinalaya ko ang aking mga tanikala. Umakyat sa tuktok ng pag-asa. Sa hinaharap, ako mismo ang magbabayad sa lahat ng aking mga utang ng dugo. Xiaoran. Hindi siya namatay, tumakbo na. Sa wakas, maaari ko ng aktibong pasiglahin ang kapangyarihan ng Ancestor Jade. Xiao Li. Kailangan mo nang bayaran ang utang mo sa akin. Tinawag ng pinuno ang buong angkan sa Ancestral Hall. Kukunin din ang lahat ng ari-arian ng iyong mga magulang. Dapat kang magtago. Hindi ako ang dapat magtago. Si Xiaoran ay nagkasala sa kanyang sariling angkan. Ginagamit ko ang pangalan ng pinuno ng angkan. Tanggalin ang kanyang pagiging kasapi sa angkan.
Hindi karapat-dapat ang walang silbi na ito na mana ang yaman ng Xiao, palalayasin siya sa Xiao. Ako ay tututol. Ikaw na maliit na hayop, matapang ka pang dumaan dito. Saktong-sakto, papatay na kita ngayon. Kung totoong seryoso ang clan leader, si Xiaoran ay tiyak na mamamatay. Sa kakayahan mo lang. Karapat-dapat ka bang makipaglaban sa akin? Sa loob ng 3 araw, ibalik mo sa akin ang mga gamit ng aking mga magulang. Huwag mong bawasan ang ibabalik mo. Kung hindi, hindi ka na magiging pinuno ng angkan. Xiaoran, hintayin mo lang. Hindi ka palalampasin ng pamilya Lin. Matapos kong ayusin ang mga problema sa pamilya, kailangan ko nang lumabas para maghanap ng eliksir para sa pagpapalakas ng katawan. Ang tapang ni Xiaoran, nagawa pang sirain ang manugang ko. Akala mo ba walang tao sa pamilya Lin? Hanapin ang mga tao para sa kinaroroonan ni Xiaoran. Gusto kong mamatay siya. Napakamanipis ng espiritu sa bayan ng itim na hangin. Kahit na buong lakas na gamitin ang Zuyo. Kulang pa rin ang nakalap na espiritu para makapagpabago. Kailangan na lang pumunta sa bundok ng itim na hangin para mangolekta ng gamot. Pumasok na ang batang iyon ng pinuno sa lambak. Gusto mo bang kumilos? Walang pagmamadali, hintayin mo siyang makarating sa gitna ng lambak. Bago isara ang mga daan sa paligid. May mali, masyadong tahimik dito. Hahaha. Xiaoran, talagang dumating ka. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang aking manugang na si Xiaohu. Magtatangkang saktan mo pa ang aking kaibigan na si Xiaoli. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ngayon, wala nang atrasan. Laban hanggang kamatayan na lang. Sa harap ko. Isa ka lang langgam na kaya kong pipitin kahit kailan. Ibigay mo ang mga mahalagang bagay na dala mo. Pwede kitang patayin nang hindi ka masyadong maghihirap. Runner, huwag kang lilingon, mabuhay ka. Ikaw na walang silbi, karapat-dapat ka bang magmana ng kayamanan ng pamilya Xiao? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Imposible, paano ka nakaabot sa antas ng pagpapalakas ng ki? Hindi ito possible. Xiaoran, papatayin talaga kita. Kahit hukayin ko pa ang buong lupa, hahanapin at matatagpuan kita. Kawili-wili. Isang ordinaryong binata mula sa bayan ng itim na hangin. Nagawa mo pang maabot ang antas ng condensing ki sa bingit ng kamatayan. Gusto kong makita kung gaano karaming sorpresa ang maibibigay mo sa akin. Kailangan kong magmadali at gamutin ang aking sugat. Sino? Huwag kang mag-alala, wala akong masamang intensyon. Ito ang gamot para sa sugat.
Ang ginamit mong teknik kanina ay hindi ordinaryo. Gamot para sa sugat. Ako ang pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon. Disipulo ng King Lanzong, si Sukinyu. Nakita kong nakipaglaban ka gamit ang Condensation Stage 1 laban sa Condensation Stage 5 at hindi ka natalo. Nais kitang anyayahan na sumali sa King Lanzong. King Lanzong. 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng pagsusuri para sa King Lanzong. Sa iyong talento, tiyak na makakapasok ka sa sekta. Maraming yaman at teknik ang mayroon ang sekta. 100 beses na mas malakas kaysa sa sariling pagsasanay. Maraming salamat, Binibini, sa iyong paalala. Sa hinaharap. Pupunta ako sa King Lan Sect. Bukas ng umaga, hintayin mo ako sa pintuan ng lungsod. Mapanganib ang daan papuntang King Lan Sect. Bagaman medyo pilit ang pagbasag ko sa tanikala ngayon. Ngunit kailangan ko pa ring subukan. Bigyan mo ako ng daan. Sa wakas, nakalusot na. Naghihintay ang King Lanzong sa akin. Magbihis na ako, oras na para umalis. Ang ganda ng suot ko. Tara na sa King Lanzong. Huwag kang mag-alala. Sandali, subukan ng espiritual na ugat. Magandang espiritual na ugat. Maaari nang pumasok sa loob. Hindi nakakagulat na King Zong. Talagang masagana ang espiritu. Talagang masagana ang espiritu. Unang bahagi ng pagsusuri, espiritual na ugat. Mababang espiritual na ugat, agad natatanggalin. Iyan sino ang may lakas ng loob na saktan ang pinsan kong si Xiaoli? Ngayon, hindi ka makapasok kahit sa pintuan ng bundok. Unang si Zhang San. Mababang uri ng espiritual na ugat, tinanggal. Katamtamang uri ng espiritual na ugat, makakapasok sa panlabas na pintuan, susunod. Katamtamang uri ng espiritual na ugat, makakapasok sa panlabas na pintuan. Mabilis, huwag magpatumpik-tumpik. Mataas na uri ng espiritual na ugat. Pinakamataas na uri. Nais mo bang maging aking personal na disipulo? Talagang may pambihirang talento si Yanji. Susunod na si Xiaoran. Si Xiaoran. Xiaoran. Tingnan natin kung makakatawa pa kayo mamaya. Ikaw, isang walang silbing may 5 ugat. Magsimula ka nang umalis sa King Lanzong. Huwag kang magpahiya dito. Nagkukunwari ka lang. Mamaya, tingnan mo kung paano kita itatapon palabas. Hahaha. Mataas na uri ng espiritual na ugat. Mataas na uri ng espiritual na ugat. Hay, hindi maaari. Imposible, talagang imposible. Paano siya magkakaroon ng mataas na kalidad na espiritual na ugat? Paano siya magkakaroon ng mataas na kalidad na espiritual na ugat? Siguradong may daya siya sa espiritual na bato. Nagsisinungaling ka. Huwag kang maging walang galang, Zhao Kun. Walang problema sa espiritual na bato. Ipinahayag ko. Simula ngayon, tatanggapin kita bilang aking tunay na disipulo. Maraming salamat, Ginoo. Huwag po, Ginoo. Bakit hindi? May mga bagay na hindi alam ang Ginoo. Ang ugali ni Xiaoran ay labis na masama. Hindi lamang siya nananakit sa sariling lahi. Sinasaktan din niya ang pinuno at inaangkin ang yaman ng angkan. Hindi ganyan ang matanda. Sa tingin ng disipulo, mas mabuting ipasok siya sa mga gawain ng 3 buwan. Kung siya'y may magandang asal, pwede siyang itaguyod sa loob. Sa ganitong paraan, mapapanatili rin ang pangalan ng ating King Lan Sect. Yelan, may punto ka. Xiaoran, pagkatapos ng 3 buwan, kung walang kapintasan sa asal, agad kitang itataas sa loob ng pinto. Sundin ng disipulo ang utos. Pasensya na, hindi kita matulungan.
Hindi ito kasalanan mo, hindi rin kayang hadlangan ng mga tagapaglingkod ang aking mga hakbang. Sasamahan ka ni Zhao Kun para magsaya. Ganito lang ang kakayahan ni Zhao Kun. Tulad nito, walang iba kundi ang nais akong ikulong sa mga tagapaglingkod. Sayang, nagkamali siya ng kalkulasyon. Ikaw si Xiaoran, tama ba? Pagpasok mo sa bahay ng mga utusan, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Ngayong araw, dapat mong walisin ang mga nalaglag na dahon sa 3 bundok ng espiritu. At diligan ng 1,000 halamang espiritual. Kapag may nakaligtaan ka, babaliin ko ang mga binti mo at palalayasin ka sa sekta. Naiintindihan mo ba? Hahaha. Lene. Isang walang silbi na pumasok sa likod. Naka-offend kay Ginoong Zhao. Maghintay kang mabalian ng binti at umalis. Hahaha. Xiaoran. Ang bagal mo sa paggawa ng ganitong trabaho. Ayaw mo bang kumain ngayon? Ngayon, kumilos na. Tama lang, nahulog tayo sa kanilang bitag. Magtiis muna tayo. Balang araw, babalik tayo dito. Gamitin ang Ancestral Jade para suriin ang mga teknik ng King Lansek. Magmadali sa pagsasanay. Palakasin ang lakas. Ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang walang silbi. Inayos na hakbang ng apoy. 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang mga dahon na ito, napakadali lang alisin. Kayang suriin ng Ancestral Jade ang ugali ng mga espiritual na damo. Ang bawat isa ay sakto lang ang kailangan sa tubig. Hahaha. Kahit mapagod siya ng husto. Haha. Talagang magaling si Ginoong Liu. Haha. Kapag hindi niya natapos ang misyon, diretso nating babalian ang kanyang mga binti. Paalisin siya sa sekta. Para makabawi si Ginoong Zhao. Hahaha. Tapos na ang paglilinis. Maaari kang mag-verify. Isa pa lang itong oras. Paano mangyayari iyon? Yenen, may galaw ang natitirang mapa, may naramdaman ba? Tara, tingnan natin sa likod ng bundok. Baka may pagkakataon tayo. Sayang, sa harap ni Ancestor Yu. Walang silbi ang anumang anyo ng pagsasaayos. Nandyan ang pagkakataon para sa breakthrough. Hindi, ang mga bakas ng dugo ay hindi higit sa 3 araw. Tama nga, may ambush. Hahaha, maliit na basura. Talaga nga, nandito ka. Simula nang pumasok ka sa mga gawain. Ang bawat galaw mo ay nasa paningin ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba't napakaastig niyan? Ah, ganun pala. Ito ang libingan na espesyal kong inihanda para sa iyo. Zhao Kun. Naghahanap ka ng kamatayan. Heha. Hahaha, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Kanina ang galing-galing mo, di ba? Bakit nakahandusay ka ngayon na parang patay na aso sa lupa? Heha. Hindi ako pwedeng mahuli nilang buhay. Hindi dapat mabunyag ang lihim ni Zuyo. Tingnan natin kung saan ka pa makakatakas ngayon. Gusto kong malaman kung anong kayamanan ang tinatago mo sa katawan mo. Hindi mo kailanman malalaman. Yugo. Ay, hindi. Xiaoran, hindi ako naniniwala na mabubuhay ka. Zhao Kun, tandaan ko ang utang na ito.
Nakikipagtagisan ka sa akin. Pwede na nating halughugin ang lihim na lugar. Tama, maghiwa-hiwalay tayo para maghanap. Dalhin sa akin lahat ng mga kayamanan. Tandaan, may isang mataas na antas na halimaw pa sa ilalim. Ang tindi ng espiritual na enerhiya dito. May halong elemento ng apoy pa. Sakto, tugma ito sa aking teknik. Ang Burning Airy Fire Lotus pala ay 1,000 taong Burning Airy Fire Lotus. Sakto, makakatulong ito sa aking pag-breakthrough. Ang Fire Scale Ant sa tuktok ng Condensing Key Realm, siya ang tagapangalaga ng Burning Airy Fire Lotus. Ang tigas ng mga kaliskis niya. Kung ganito lang ang labanan, ubos na ang espiritual na lakas. Kailangang mahanap ang kanyang pinakamahinang punto. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako rito ngayon. Ganoon pala. Nandito ang kahinaan niya. Tama nga, epektibo ito. Kayang tukuyin ng Ancestral Jade ang kahinaan ng mga hayop. Sa wakas, nakuha ko na ang nasusunog na lotus ng langit. Kailangan talagang makalagpas sa pagkakataong ito. Kailangan kong singilin si Zhao Kun. Ang bisa ng gamot pagkatapos ng pag-alis ni Zuyu ay mas banayad at mas malasa kaysa sa inaasahan ko. Pumutok ka. Nakalagpas na. Zhao Kun, mabilis kong aayusin ang utang na ito sa'yo. Siguradong naging laman na siya ng karne. Hintayin mong makita ang kanyang katawan. Tingnan natin kung anong kayamanan ang itinago. Sakto, hindi ko na kailangang hanapin pa kayo. Tingnan ang lokasyon. Dapat nandito lang ito. Zhao, napakataas ng bangin na ito. Malamang namatay si Xiao Chen sa pagbagsak, di ba? Lanan. Siyempre naman. Buhay pa siya, nakakagulat. Hintayin mong makuha si Xiaoran. Lahat ng pagkakataon dito ay sa atin na. Ay. Zhao, tingnan mo doon. Imposible, paano ka pa nabubuhay? At napatay mo pa ang Fire Scale Python. Hindi lang nabubuhay. Salamat din kay Diakon Zhao. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon, ibigay mo ang kayamanan. Kung hindi, hindi ka na mabubuo kahit sa kamatayan. Sige, patayin siya. Ang kayamanang nasa kanya. Kung sino ang makakuha, kanya na yon. Ay. Yehe. Ay. Ay. Gusto mong tumakas? Huli ka na. Huli ka na. Ay. Ang antas ng tungmay, nagawa mo talagang maabot ang tungmay. Katiwala Zhao. Huwag kang magmadaling umalis. Mahiwagang kagamitan na mataas ang uri, kalasag na gawa sa misteryosong bakal. Ako ay katiwala ng sekta. Kung mangahas kang saktan ako, hindi ka palalampasin ng sekta. Sira ang laban. Ay. Wow. You. Ay. Simula ngayon. Ako na ang masusunod dito sa bahay ng mga katulong. Kung sino mang magtatangkang manakit o manlamang tulad ng dati. At pahirapan ang kapwa. Matutulad siya kay Zhao Kun.
Nasaan si Xiaoran? Nasaan si Xiaoran? May utos ang punong tagapamahala ng panlabas na sekta. Agad na pumunta sa malaking bulwagan ng panlabas na sekta para sa pagtatanong. Naiintindihan ko. Si Xiaoran mula sa bahay ng mga tagalinis ay pinabagsak si Zhao Kun na tagapamahala. Tinawag si Xiaoran ng punong tagapamahala papunta sa malaking bulwagan. Bilis, pumunta tayo at makibalita. Disipulo si Xiaoran. Nakita ko ang punong tagapamahala. Mahal na punong tagapamahala. Kailangan mong ipaglaban ako. Si Xiaoran ay nang-aabuso sa kanyang sariling lahi sa Xiao family. Sa Qinglansek, siya ay walang takot sa batas. Nawasak niya ang kakayahan ni Elder Zhao Kun. Tiyak na siya ay nag-aral ng masamang sining. Kung hindi, paano niya matatalo si Steward Zhao? Ang mga ganitong tao ay dapat palayasin sa sekta. Xiaoran, kakapasok mo lang sa sekta pero sinaktan mo na agad ang isang steward. Sumuway ka sa nakakataas. Nagpapraktis ka pa ng masamang teknik. Aminado ka ba sa iyong kasalanan? Ang ganitong uri ng masamang kultibador na nananakit ng kapwa ay dapat agad alisin ang kanyang kapangyarihan. Gusto akong patayin ni Zhao Kun. Nagsasagawa lang ako ng pagtatanggol. Tungkol sa masamang kapangyarihan, walang katotohanan yon. Kung talagang nag-atake ako, sa antas ng pagninilay na siyam na antas, bakit ako mawawala ng aking elixir? Ay! Sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko ay si Xiaoli. Si Xiaoli ang nagsabi sa akin na patayin si Xiaoran. Ginoo tagapangasiwa. Lahat ng ito ay peke. Sapat na. Disipulo na si Sukinyu. May ebidensya na nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ni Xiaoran. Xiaoli. Ang laki ng iyong tapang. Namangahas na saktan ang aking disipulo ng Qinglan. Ipasa ang utos. Si Zhao Kun ay nakipagsabuatan sa mga kaaway. Nananakit sa kapwa disipulo. Palayasin sa sekta. Si Xiaoli ay agad na palayasin sa Qinglansek. Si Xiaoran. Simula ngayon, iniaanunsyo ko na itinatangi kitang maging pangunahing disipulo ng panlabas na sekta. Maraming salamat, punong tagapamahala. Pangunahing disipulo ng panlabas na sekta. Ito ang unang beses na nangyari ito sa Qinglansek. Huwag mong bigin ang tiwala ng sekta sa iyo. Sa pagsusulit ng panloob na sekta makalipas ang 3 buwan, inaasahan kong makita kita roon. Gamit ang natitirang gamot ng pagsunog ng langit na lotus. Isang pagsisikap na makalagpas sa ikalawang antas ng daan ng daluyan. Nabigo pa rin. Nauubos na ang bisa ng pagsunog ng langit na apoy na lotus. Pero nasa rurok na ako ng unang antas ng daan ng daluyan. Isang hakbang na lang. Xiaoran, ikaw ay isang manggagawa mula sa isang mababang institusyon. Isang manggagawa mula sa isang mababang institusyon. Xiaoran, ikaw na isang alalay mula sa mababang tahanan. Napakabango ng iyong kapalaran. Nakuha mo ang kaunting pagkakataon. Karapat dapat ka bang maging pangunahing disipulo? Kung may lakas ka, sumama ka sa akin sa laban sa entablado, one-on-one. Ang matatalo ay dapat umalis sa labas. King Yue, kailangan kong bumalik sa bayan ng Xiao. Ang panganib kay Xiaoli ay hindi dapat baliwalain. Hindi ako mapakali. Masyadong makitid ang isip ni Xiaoli. Siguradong hindi siya titigil. Dapat kang mag-ingat. Nandito ako sa sekta, hintayin mo akong bumalik. Daobao Laisheng. Sige, aalis ako bukas ng umaga. Sige, aalis ako bukas ng umaga, Daobao Laisheng. Magpakatatag ka at bumalik ka agad, Bien Baglay. Yenan, hintayin mo na makabalik ka, baka sakaling umabot ka sa pagsusulit sa loob, Bien Baglay. Bumalik ka na. Ah ah ah. Ah ah ah. Tigilan mo na ang pagtatago, matandang bagay. Tigilan mo na. Tigilan mo na ang pagtatago. Ginoo, ginang.
Patawad po, ako'y nagkasala sa inyo. Tigil. Ay. Ikaw, Batang Suwail, sa wakas ay bumalik ka rin. Ikaw, Batang Suwail, sa wakas ay bumalik ka rin. Akala ko, magiging matanda ka sa angkan ng Bonlian. Magiging matanda ka sa angkan ng Zong. Tingnan mo. Ito ang mga kamag-anak mo sa angkan. May lakas ka bang makipag-away sa akin? Sila ipapatayin ko lahat. Xiao Li. Anong takot, papatayin mo siya? Xiao Ran. Sugod na kayo. Patayin siya, bibigyan ng daang pirasong ginto. Aha. Hi. Ha. Ay. Hindi ko akalain na nakapasok ka na sa antas ng tungmay. Sayang, pero dito sa akin ay may dalawang. Mga dalubhasa sa 5 antas ng daloy, na nakabantay. Hindi ka makakatakas ngayon. Paano ito posible? Lin Wanshan. Tanggapin mo ang kamatayan. Kapag namatay ako, hindi ka rin makakaligtas. Yung dalawang kanina, ay mga tagapamahala sa loob ng Yan Muzong. Naghihintay ako na samahan mo ako sa kamatayan. Kahit sino pa ang nandito ngayon, hindi ka na maililigtas. Hahaha, nagkamali ako. Ako ay nalulong sa masamang hangin. Patawarin mo ang buhay ko bilang isang aso. Inaagaw ang ari-arian ng aking mga magulang. Paulit-ulit akong pinahamak. Nakipagsabwatan sa pamilya Lin para saktan ang sariling lahi. Karapat dapat sa matinding parusa. Ay. Itaboy siya mula sa pamilyang Xiao. Ihagis sa disyerto ng Black Wind Mountain. Salamat, Ginoong Xi, sa pagkuha ng paghihiganti para sa pamilya. Mangyaring tanggapin, Ginoong, ang pagiging bagong pinuno ng pamilyang Xiao. Pangunahan ang pag-angat ng pamilyang Xiao. Ngayon ay itatak ang mga alituntunin ng pamilya, walang panloob na suliranin. Ito ang mga mataas na antas ng mga kasanayan at elixir. Kailangan pa rin ng pamilya ang inyong pagsisikap. Kailangan kong bumalik sa sekta ng mabilis. Huwag mag-alala, pinuno ng pamilya. Nagtangkang wasakin ni Xiao Ran ang aking mga kaakibat na pamilya. Napakalaking tapang. Tao, suriin mo ang pinagmulan ng taong ito. Ang kanyang antas ay umabot na sa 5 antas ng pag-unawa. Dapat na siyang dumalo sa pagsusuri ng panloob na pinto. Ang unang yugto ng pagsusuri ng panloob na pinto ng King Lanzong ay isang pagsubok sa lihim na lugar. Ang 16 na naunang makararating sa dulo ay makakapasa. Agad na magsisimula ang pagsusuri. Bawat kalahok ay makakatanggap ng isang breakthrough pill. Mag-ingat sa grupo. May problema ang gamot na ito. May kakaiba.
Ang tatlong antas ng pagkakabihag ni Xiaoran ay libingan na inihanda ng kapatid na si Wang para sa'yo. Sa bagay na ito, akala mo'y mahuhuli mo ako. Gamit ang dugo bilang pangakit, ipinapakita sa akin ang buong kawan upang durugin siya. Hahaha. Ay. Kayong apat lang ba ang magtatangkang harangin ang aking hakbang ng pagsunog sa langit? Kalahating oras na lang ang natitira. Paano ito nangyari? Na-break niya ang record ng lahat ng nakaraang pagsusulit. Ang galing talaga ni Xiaoran. Talagang may potensyal siya. Tapos na ang unang round ng pagsusulit. May kabuang 16 na tao ang umusad sa susunod na round. Nangunguna si Xiaoran. Punitin mo yan para sa akin. Tapos na ang pagsusulit sa lihim na lugar. Opisyal nang nabuo ang top 16 na. Ang ikalawang laban ay 1-on-1 sa entablado. Bunutan para sa kalaban. Unang round. Xiaoran Zhang Yuan. Wow. Wow. Natalo ka. Xiaoran, wawasakin kita. Ang bone eroding powder, sobrang kasuklam-suklam. Hahaha. Akala ng pulbos na ito na kayang sirain ang aking espiritual na ugat. Sayang, ang ancestral jade ay hindi natatablan ng kahit anong lason. Mababa ang pagkatao. Maging isang walang silbi sa hinaharap. Mag-ingat ka, Qianran. Naghahanap ng kamatayan. Lahat ay mamamatay. Hindi ka naman talaga nalason. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito. Si Wang Hao, siya ang nagbigay ng Chigu powder. Si Wang Hao, siya ang nagbigay ng Chigu powder. At pati ang suling powder sa breakthrough pill. Pawang kasinungalingan. Dalhin siya palabas at alisin ang kanyang kapangyarihan. Palayasin siya sa sekta, Natapos na ang laban ng 16 na laban sa 8. Opisyal nang inanunsyo ang listahan ng 8 na pinakamalakas. Agad nang magsisimula ang draw para sa 8 na pinakamalakas. Agad nang magsisimula ang draw para sa 8 na pinakamalakas. Si Xiaoran ay makakalaban si Wang Hao. Xiaoran sa laban na ito. Tiyak na papatumbahin kita. Sarili mong kapahamakan. Hindi lang ito swerte. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang tunay na henyo ng loob. Hahaha. Nararamdaman mo ba? Ito ang kapangyarihan.
Mamatay ka na, Xiao Ran. Hindi ko inasahan ang mahabang pagsasanay ng Zuyo. Nagbago ang aking katawan dahil dito. Paano posible yon? Si Senior Wang Hao na lumunok ng gintong gamot ay nawasak ang kanyang kapangyarihan sa isang atake. Ayos, may isang pambihirang henyo sa King Lansek natin. Ayos, may isang pambihirang henyo sa King Lansek natin. Paparating na ang enforcement team ng Yan Wusek. Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Kunin ang kayamanan ng batang ito. Kunin ang kayamanan ng batang ito. Mahal na mga guro at matatandang tagapagturo, hindi dapat iwanan si Xiaoran. Siya ay nag-aral ng masamang sining at nakakasama sa mga kapwa niya. Sa loob ng ilang buwan, mula sa isang disipulo ng mga karaniwang gawain, siya ay umakyat sa ranggo ng panloob na pintuan. Napakabilis ng kanyang pag-unlad. Tiyak na may pinag-aralan siyang ipinagbabawal na sining. Ito ay isang hamon mula sa Yan Wuzong. Kung hindi maibigay si Xiaoran, sa loob ng 3 araw ay darating ang kapahamakan sa pamilya. Ibigay si Suran sa loob ng araw. Sa loob ng 3 araw ay darating ang kapahamakan sa pamilya. Gagamitin ang buong lakas ng sekta upang wasakin ang King Lanzong. Sige, pansamantala ay ilok si Xiaoran sa kanyang kuweba. Huwag lumabas. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Matalino ang Panginoon. Xiaoran, ibigay mo ang pinakamahalagang bagay sa iyo, bibigyan kita ng isang buo at walang sugat na katawan. Si Elderly ay pumasok sa pangunahing silid ng mga disipulo sa gitna ng gabi nang hindi pinahintulutan, at naglatag pa ng patibong pamatay. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng Panginoon? Bumagsak ng parusa, hahaha. Sa oras na yon, ang posisyon ng leader ay sa akin na. Sino pa ang mangahas na parusahan ako? Mahalagang kayamanan, aking kayamanan. Di mo, pinahihirapan mo ang iyong mga kapwa. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng leader, Dine? Hindi mo alam ang panganib. Sasamahan kita sa pagpatay. Ay, 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 ay. Sumpain ka. Walang kaalam-alam. Gusto mong mamatay? Sige, samahan mo siya sa daan. Si Xiaoran, ang orasan ng pagkulong ng kaluluwa na ito ay makakabihag sa kanya, tumakbo ka na. Ay, ay, ay. Xiaoran, Sukinyu. Sisikapin kong gawing pira-piraso kayong dalawa. Ipasa ang aking utos. Maglabas ng utos ng paghabol mula sa buong sekta. Habulin si Xiaoran. Nahanap ka na ni Jingran. Hihi, Xiaoran. Ngayon, yayaman na tayo. Kasama pa ang isang nasugatan. Ay, ay.
Kapit lang, konting tiis pa. Konting tiis pa. Xiao Ran, bitawan mo ako. Tumakbo ka na lang mag-isa. Hindi maaari, sinabi ko na. Hindi kita iiwan. King, tingnan mo. King Yue, tingnan mo, kumikislap ang bundok. Nakarating na tayo sa bundok. Malapit na, makakalabas na tayo. Konting tiis na lang. Xiao Ran, matagal na akong naghihintay dito. Akala mo ba sa isang lihim na daan, makakaligtas ka sa aking mga kamay? Dito na ang iyong libingan. Bakit hindi ka tumatakbo? Kanina, hindi ka ba nagpakasigasig na makatakas? Ngayon, subukan mong tumakas muli at ipakita mo sa akin. Xiao Ran, patawad. Ako ang nagdala sa iyo ng problema. Huwag kang magsalita ng mga kalokohan. Sinasabi ko na hindi kita iiwan. Xiao Ran, ibigay mo ang kayamanan mo. Baka may iwanan pa kita ng isang buhay. Kung hindi, pareho kayong hindi makakalabas ng buhay. Yeah. Hey. Ay eh. Imposible, paano mo kayang tiisin ang buong lakas ng aking isang hampas? Ay. Ay. Ay naku. Ay naku. Ay. 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 Kahit na maghukay ako ng 3 talampakan, kailangan kong makuha ito pabalik. Kuhu. Huwag tumakbo. Hindi ito ang tamang paraan. Kailangan munang makahanap ng lugar para magpahinga. Mukhang ito ay isang yungib. Ay. 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 Lene. Xiao Ran, nakababatang kapatid. Hindi mo inakala, no? Haha. Ay. Hindi masarap ang lasa ng gamot ni ate, di ba? Lene. Lene. Ay. Lene. Sino ang may ganang sirain ang magandang pagkakataon ng batang ito? Liu Chang'er. Aking tao. Kaya mo ring kumilos. 我给你3息时间。
Umuwi ka kasama ang mga tao mo. Elder Xuanfeng, huwag kang masyadong lumampas. Ako ay pinadala ng punong sekta ng Yanwu at Nilimo upang hulihin ang taksil na si Xiaoran. Kung sisirain mo ang aking plano, ang 10,000 hukbo ng Yanwu ay agad na tatapak sa Qinglan Sect. Si Limo ay tiyak na hindi ka palalampasin. Ngayon, pakawalan mo ako. Maaari kong kalimutan ang nangyari kanina. Kung hindi, darating ang tao. Lahat kayo ay mamamatay, haha. Lanan. Oh, gusto kong makita kung paano nila ako hindi palalampasin. Ah. Mahal na Elder Xuanfeng. Ngayon, tinanggap ko na ang pagkatalo. Balang araw, sisingilin ko kayo ng utang sa Wandu Valley. Xiaoran, maghintay ka sa akin. Hindi kita palalampasin. Haha. Xiaoran, King Yu. Ayos lang ba kayo? Matagal ko nang alam na nag-ugnayan sina Limo at ang Yanwu Sect. Natatakot lang ako na may mangyari sa inyo. Buti na lang at dumating ako ng maaga. Ito ang luna sa Hyudan ni An. Kainin mo na ito. Salamat, Ginoong Xuanfeng. Ito ang mga gamot para sa sugat at pagkain, dalhin niyo ito. Si Limo ay nakipagsabuatan sa Yan Wuzong Saanan. Nagtayo siya ng mga bitag sa mga bundok at gubat. Kapag lumabas kayo ngayon, tiyak na kapahamakan ito. Huwag kayong mag-abalang tumakbo. Nasa labas ang mga tao nila. Salamat, Ginoong Xuanfeng. Buti na lang at dumating si Ginoong Xuanfeng sa tamang oras. Kung hindi, tapos na kami. Qinyue, huwag kang magpakampante. Hindi tunay na tumutulong si Xuanfeng. Hindi naman siguro. Siyang nagligtas sa atin. Ang tingin niya sa akin ay puno ng kasakiman. At mas matindi pa ang kanyang lason kaysa kay Liu Mei. Hindi siya karaniwang nakatatandang miyembro ng Qinglan. Tama ka. Naging pabaya ako. Ano na ang gagawin natin ngayon? Una, magpagaling at ibalik ang lakas. Xiaoran, nakapag-breakthrough ka. Xiaoran, congratulations sa iyong breakthrough. Mukhang ang huwaling san ay isang bihirang pagkakataon para sa iyo. Salamat sa lunas ni Elder Xuanfeng. Nahanap ko ang isang lihim na daan para magtago. Diretso sa likod ng Qinglan Zong. Tiyak na ligtas. Aalis na tayo ngayon. Makakabalik tayo sa sekta bago magdilim. Ang galing. Walang oras na sayangin. Aalis na tayo ngayon din. Mas maaga tayong umalis, mas ligtas. Huwag ka nang magpanggap, Xiaoran. Ibigay mo ang Zuai. Papalagpasin ko kayo. Elder Xuanfeng, ikaw. Alam ko na wala kang mabuting intensyon. Bakit hindi umalis ang Elder? Hindi mo ito inasahan, Xiaoran. Matagal nang nakipagsabuatan si Xuanfeng sa amin. Lene. Tama, matagal ko nang napansin na may kayamanan ka. Si Limo, ang tanga. Kahit isang bata na nasa Meridian Opening Realm ay hindi mo pa rin kayang talunin. Ikaw, isang mapagkunwari. Akala pa namin ay nagtitiwala kami sa'yo. Sa mundong ito na ang mahihina ay kinakain ng mga malalakas. Walang halaga ang tiwala, kaya't kumilos ka na. Lene. Imposible, kakabreak mo lang sa unang antas ng Huafu. Paano mo kayang tanggapin ang buong lakas ko? Yahihihi. Walang imposible. Ngayon ang araw ng inyong kamatayan. Hahaha. Sinasabi nilang nakipagsabuatan ka sa Yan Wu Sect. Sino pa ang mga kasali? Sinabi kong ang elder ng katuwiran. Gusto niyang maging pinuno ng sekta. Naglabas kami ng peking utos ng pagtugis para saktan ka. Para lang mapagbintangan ang pinuno ng sekta. Lahat ay sinabi ko na. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, hahaha. Lene. Hey.
Huwag nang habulin. Bumalik muna sa Kinglan Sect para ilantad ang kanilang balak. Nagbigay na ng huling babala ang punong sekta. Kung hindi natin ibibigay si Xiaoran, makikipagsanib ang Wandu Valley para wasakin ang Kinglan Sect. Si Xiaoran ay masamang palatandaan. Hindi tayo dapat magsakripisyo para sa isang traidor. Sinira mo ang 1000 taon ng pundasyon ng sekta. Ay! Walang kailangan ibigay. Bumalik na ako mag-isa. Xiaoran, ikaw na traidor, naglakas loob ka pang bumalik. Tawagin ng mga tao, hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas na gumalaw. Ako ang nakipagsabuatan sa Yan Wuzong. Ako ang nagpasimuno ng peking utos ng pagpatay para siraan si Xiaoran. Pag natapos na ang lahat, gagawin kitang deputy sect leader. Lahat ng ito ay utos ng elder na tagapagpatupad ng batas na pinilit ako. Gusto niyang maging sect leader. Ay ay ay. Ay ay ay. Xiaoran, dugo mo. Nagsusuka ng dugo, babarilin kita. Ang aking dantyan. Ang aking kasanayan. Talagang nagkamali ang sekta sa'yo. Simula ngayon, ipinagkakaloob kay Xiaoran ang Tianqino. Isa na bahay. Ibigay ang mahalagang kayamanan ng sekta, ang Kinglan, kay Xiaoran upang tulungan siyang mag-ensayo. Salamat, Ginoo. Talagang hindi nagkamali ang pangalan ng Tianqino. Isa na yung tahanan. Talagang masagana ang espiritu. Si Limo at ang punong tagapagpatupad ay mga piyesa lamang. Siguradong may mas malaking kamay sa likod nito. Talagang hindi ako nagkamali. Ibinigay ng Ginoo ang Kinglan Lingsui sa kanya. Ipasa ang aking utos. Nakahanda na ang target. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Zoe. Malapit na siyang mapasa akin. Ang paa ko naputol. Kanina, gusto mong durugin ang kamay ko. Tatay, tulungan mo ako, nababaliw na ang walang kwentang ito. Gusto niya akong patayin. Lahat ng bagay sa bahay. Mga elixir at mga kagamitan ay nawala na. Pasensya na, nahuli ako. Mula ngayon, ako na ang magiging anak ninyo. Ama, ina. Babayaran ko si Xiaoli sa utang na ito. Ganoon pala yon. Ang jade na ito ay karaniwang nagpapalakas ng katawan at nagpapagaling ng mga sugat ng dahan-dahan. Tanging kapag nahaharap sa buhay at kamatayan, lang lalabas ang lakas para ipagtanggol ang mahal. Sa ngayon, hanggang dito lang ang koneksyon namin. Dumating na. Ang mga tao sa pelikula. Mabilis naman. Batang hayop, paano mo magawang saktan ang kamay at paa ng anak ko? Ngayon, sisiguraduhin kong mapahamak ka at mapawalang sala. Sa'yo. At ang mga basura mong ito. Ibigay mo sa akin ang buhay mo.